Hello guys! So, welcome and welcome back again sa ating channel. Today, wala na naman tayong script as usual at pag-uusapan natin maya-maya kung ano ang ating maisipan. But for now, siguro mag-vlog-vlog lang tayo kung anong ginagawa ko at the moment. Nagkukook ako ng bulgur with ano ba to? Quinoa. Kasi medyo binabawasan natin ang ating carbs. Kasi minsan kapag nag-aging na, dapat tinitingnan na rin natin yung ating mga kinakain. Agree o disagree? So, pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan siya. So, wag muna tayo ngayon magkakanin. Minimix ko siya ng ganyan. At syempre, ang exhaust fan natin na lagi na dyan. Pasensya na po. Hanggang ngayon, hindi ko na kukonek ang aking mic. But, so, next time. Gagawa tayo ng coffee kasi kanina, I woke up mga around, I think, mga 9:30. And then, I had my coffee with the hubby. At first ka pa lang yun ng coffee. Tinatry ko mag-lessen also ng kape. Kasi dati, coffee addict tayo. Sino ang nakaka-relate? Coffee addict ako dati. So, sometimes 8 cups. Lalo na nung nag-office pa tayo, talagang minsan, yun lang yung ano mo eh. Hindi naman. Sabihin ko sana, yan yung way mo para makapag-move ka, diba? Pag nasa office ka, kuha ka ng kape. Lalo na kung free ang coffee sa office. At kahit sa house, at nag-home office, diba? So, gagawa tayo ng coffee again sa aking favorite na mocha coffee maker. Let's go. Pasensya na kasi messy yan dito. So, dito ko nilalagay yung coffee. Tapos may matcha din tayo here. Ayan siya. At ang ating coffee bean. So, ayan siya. Yan ang ating i-grind kung wala na tayong ready na ground coffee. Ayan. Ito natin siya i-grind. I love making coffee, simple coffee. So, hindi ako maarte sa kape. Gusto ko usually black coffee na good ang pakagawa. But this time, lagi namin itong ginagawa. Just simple ground coffee and then sa mocha. Ito, sa coffee maker natin siya ginagawa. Ayan. Simulan natin ang exhaust para hindi masyadong but I could see na meron pa dito. So, I think pwede pa to siguro. Let's see. So, ayan. Ready na siya. This is our very reliable mocha coffee maker. Something in it sa old mocha na to na we like. So, we just keep it. So, medyo luma na talaga siya look. Dinala namin to before sa camping. Tapos, nilagay lang namin siya sa under, firewood. Tapos, nasunog siya. But still, we've been traveling with it. It's so handy. So, yan talagang ginagawa namin. I put na a water here. Of course, you could use a filter water. That is recommendable. But, dito, hindi naman chalky ang aming water, so it's fine and it's so drinkable sa lugar namin, so we just use like a tap water. But filtered water is recommendable when it comes to brewing coffee. So yan, lagyan na natin itong ating scoop. So titingnan natin kung kasya pa ba to. So usually ang iba dinadry pa yan, pero homemade lang naman tayo. Okay. So, a little fun fact about us. Ano rin kami, barista. We had like a barista course before in Italy. Kaya we know how to do basic barista. But, yeah, as well with that complicated machine. Very expensive. We don't have that. But, yeah. This one, since then, ito yung favorite namin
ng way na paggawa ng aming kape. I think we need to really grind fresh one. Fresh naman to. I think we just grind to kanina lang. But ubus na siya. So, magagawin pa tayo kasi dapat medyo full yan dyan. So, grind muna ako. Okay? So, ayan. Lagyan natin. Believe me, I know dapat yung mga barista dyan, diba? So, dapat clean mo siya. Yes, but it's okay. We'll be doing this just for us. Siyempre, kapag may coffee shop kayo, we'll do it more precisely. But for now, okay na yan. And then we just gonna grind that one. And then we have another batch of ground coffee. Ang ganda ngayon ng sunshine actually. But we are going out later, mag-grocery kami, at we'll see kung pwede kayong dalhin also with us. Para makita nyo naman ang konting mga clips. I know, I said na ayaw ko na medyo personal vlog dito. But sometimes mga snippet lang, pwede rin naman. Para hindi naman boring, lagi tayo nakaupo. And then, usap pa rin tayo certain topic. Diba? So for now, magagawa tayo ng coffee. Tuloy natin, i-ground ko na. I'll show you. So, medyo magiging maingay ito. So, bear with me. Ayan. Ready na siya. Okay. New batch of ground coffee. And then, ipipil na natin tong ating mocha. Or espresso. Pwede mo itong sabihin espresso. Coffee maker na manual lang siya. So, yan. And then, sara natin siya. Ganyan lang siya. Ayan, di ba old na siya? Old but reliable coffee. Mocha. Espresso maker. Yan. So, I'm just using my one hand. So, kailangan ko siyang i-tighten up. So, okay, off muna natin. I-cut muna natin itong bead for now. Okay, tighten up. Put it there. Let's put that on. Ito ba yun? Mali. Ito pala. Goodness. Okay. Ayan. Yan. And we'll wait a few minutes. Brew na siya. Ito na ang ating bulgur with quinoa. Ready na rin siya, I guess. Yan o, para siyang rice, no? But less than carb siya. Kasi konti lang yung bulgur na, kasi minimix ko siya. Why? Kasi I like the consistency of the two when they are mixed. So, yan. Pag ayaw nyong magkanin, I highly recommend quinoa. Haluan nyo ng bulgur kasi ang bulgur medyo less carb siya. Sabi. Let's check the fact. But that's what I know. Correct me if I'm wrong. Okay tayo dito. Okay po akong i-correct. No problem with that. But a little bit of bulgur for the consistency at yung texture na hinahanap ko. And then quinoa. Kasi ang quinoa is soft siya. So minsan, kapag sanay ka sa rice, hinahanap-hanap mo yung na yun. What do you call that? Yung texture na yun. So, eto medyo malapit siya sa ganun. Tsaka masarap din siya. Of course, kapag bago ka pa lang at di ka sanay hindi ka masanay na hindi rice yung inaano mo sa ulam. Medyo maninibago ka, but yeah, minsan. At ready na ang ating coffee. Yan. Off na natin. Let's pour it. And so, let's go. Pour natin. Ayan. Nag-download ako ng some pictures and videos in there sa isa pang cellphone. So, nagpaliwanag. Ayan. Yan. Tingnan mo view na to, di ba? Yung ganyang style ng Ghibli. Gandang tingnan. Yung
umuusok-usok yung kape. Diba? Ang ganda ng vibe. Love it. Labas tayo, upo tayo dun sa labas. Dun tayo magkape and let's talk. Ayan, sit tayo. Ayan. Ganda ng weather today. Kaya, pwede tayong maupo here. It's just super sunny and hot, but it's good that way too. So, ano bang pwedeng pag-usapan natin in this video habang nagkakape? Pero hinahawakan ko tong camera at medyo mangangaray tayo kung ganito tayo mag-video. So, let me think where we're gonna put this. Wait lang. Ayan, nakakuha tayo ng stand. So, tuloy natin. Labas tayo ulit. At doon tayo mag-talk, mag-chika, in other term. Ayan, siya. Ayan, diba? Kita nyo? Ayan o, may stand tayo. Good. Ilagay natin to dito now. Diba? Parang, ano lang to. Pasensya na sa aking bonding na face again today. Kasi, ganyan talaga minsan. Ayan. Okay ba? Ganyan. Wait lang. Ano natin? Ayusin natin to. Ayan. Diba? So, ang init sa labas. Ang ganda ng ating weather today. Kaya, magandang mag-vlog dito sa labas. At pag-usapan natin. Sabi ko nga wala pa tayong topic. Spontaneous na naman tayo as usual. Kaya, nga pala, kung may mga suggestion kayo, comments, kung anong pwede nating pag-usapan here sa channel na to, i-comment nyo lang. Gusto ko maging raw lang to, walang script as much as possible. Siguro, pag may mga kailangang i-research or something, di ba? Wow, seryoso talaga. Pwede nating, gawa ng script yung mga yan. Pero pag mga ganitong, let's talk over the cup of coffee lang, ganyan. Pwede na yung spontaneous lang. Tsaka na, pag-usapan natin. Although, I think, kailangan kong gumawa na rin ng list na yung mga topic na pwede nating pag-usapan para medyo hindi kalat ang ating video here. Anyways, well, kanina habang naghahanap ako ng stand na to, inisip ko, anong pag-usapan natin? Sige, pag-usapan na lang natin na yung topic na ano ang pwede nating gawin kung halimbawa, dumating tayo sa point ng ating life na medyo, anong tawag doon, nawawalan tayo ng ganang gawin yung mga dapat gawin. Like for example, kung estudyante ka, tinatamad ka mag-aral. Kung nag-work ka naman, tinatamad kang pumasok ng work. At ang more I think serious kung halimbawa you get burned out na, and sometimes nandun ka sa sitwasyon na hindi mo na alam kung inspired ka pa bang gawin yung mga gusto mong gawin, yung sitwasyon na yun. So ano ang dapat gawin? Bakit ko pa to sinasabi to? Kasi sa age kong ito, I experienced that, and sometimes I still do experience that, na kina-question mo, why do I do what I do? And does this make sense? Kung ano ang ginagawa ko, 'di ba? So ano yung pwede nating gawin pag nandun tayo sa sitwasyon na yon, yung medyo hindi na tayo inspired na magtrabaho or mag-aral? I think ang una kong opinion dyan is, for me, what really works, number one, because I'm a believer, of course, you should know na you're not alone, na you always need more than your mind, more than what you could understand. So for me, it is my belief. I always pray, and that gives me really strength kapag nandun ako sitwasyon na sometimes, you don't know why you're doing this and that, at sometimes di mo na rin kilala yung sarili mo. Yung mga hindi nakaka-relate dyan, manood pa rin kayo, kasi I believe na
in our journey sa mundong to, pwede nating maranasan yung ganyan, no? Kung ilang beses man yan. I think everyone nararanasan yan. Hindi lang napapag-usapan. Siguro dahil especially before, hindi napapag-usapan yan kasi wala pang mga means. So ang means lang natin library sa mga informations about that. Ngayon meron na, 'di ba? Mental health issues na mapag-usapan na. So kapag nararanasan natin yan yung isa yun sa mga sa akin kasi very relative or very individual yung ganun. Ba't ako tumitingin sa camera? Lagi ako nakatingin doon. I have to work on that. Okay, so try natin mag-look sa camera. Pasensya na sa kasing maging super raw tayo. Pero minsan, I have to look on the camera like I'm talking to you guys. Okay, pasensya na ulit. So anyways, nandun nga. So for me, it is number 1 yun. Yung prayer and faith ko kay God. Always. So that way na lagi ko pa rin natatagpuan yung mga yung right directions for me, yung kung kukonect mo sa'yo yung mga ginagawa mo, how you are as a person, yun. And another one is I think lagi mong tatanungin din why you're doing it. So it works kung halimbawa talagang nakakalimutan mo lang, pagod ka lang, whatever. Pero minsan this doesn't apply kung halimbawa kahit yung why mo hindi mo na rin alam 'di ba? So yun. So sometimes yun talaga yung sinasabing deep na siguro yung burnout mo or pa depressive na siya anong tawag doon, situation yun. So for example, what I mean about this is, for example, kung nag-work ka, diba sometimes, especially kung halimbawa narating mo na yung sabi mo na gusto mong marating sa position or kung anumang status sa financial mo, whatever, minsan yung whys mo dun mo na rin ano pa bang ginagawa ko, like for example, nakapagtapos naman ako, nakaipon na ako, okay naman kami and everything, diba? Thank God for that, thankful ka. Pero sometimes dumating sa point yun yung sinasabing okay, and then bakit ko ba ito ginagawa? I think yan yun. I guess isipin mo na lang na anong tawag doon, you could always create something na pwede kang ma-inspire, like be generous more, diba? Kung halimbawa, ito is inisip ko to dun sa mga people talaga, for example, na narating na, for example, yung talagang pinapangarap nila at sometimes nawawala sila sa path kasi okay, yung parang nag-climb ka sa mountain tapos ka na sa top and then you look, it's beautiful, and then what comes next? Anong gusto mo pang gawin, diba? So there always para sa akin meron ka pang laging pwedeng iset na new goals na pwedeng makapag-inspire sa'yo. At hindi ko masasabi yan to kung ano talaga kasi obviously personal siya. So yun. So always look around kung ano pang pwede mong gawin na pwedeng makapag-inspire sa'yo. At hindi mo kailangan i-rush to. You don't have to rush this. Kasi siya kapag nirarush mo minsan nabibigla ka lang pala. So, take your time. Okay lang naman yan. So, yun. And the next pa, what if naman kung halimbawa, diba, hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi mo gusto yung work mo. Itong topic na to, pwede tayo ditong another one whole video about this. But, isingit ko lang dito kasi isa rin to So, halimbawa, nag-work ka and then hindi mo gusto yung work mo but you're earning from it, maganda yung earn mo. Pasensya na yung kapitbahay nagpa-park. Oh my goodness, akala ko the whole time naka-on to, hindi pala. So salita ako ng salita kanina kasi I had to cut the video kasi sabi ko kanina yung kapitbahay namin medyo nagpa-park kasi maingay at nag-low bat din siya. So, salita ako ng salita. I thought naka-on to. Hindi pala naka-on. Anyways, it's okay. So, i-continue natin. So, sabi ko, yung kanina, what if hindi mo gusto yung ginagawa mo? Kasi isa din to sa mga dahilan kung bakit nawawalan tayo ng gana also.
minsan sa ating mga ginagawa. Yung halimbawa, hindi natin gusto yung work natin, 'di ba? I think aside from, of course, obviously, getting another job, finding another opportunities, doing a side hustle, given na yan. I think you've heard about that. Pasensya na, medyo may mga flies kasi we're surrounded by farms here. Kaya medyo sometimes mga flies, pero hindi ngayon marami. But anyways, back to the topic. Aside from those na nabanggit ko, isa sa mga is nakatulong din sa akin to continue something what I do career-wise. Kahit minsan hindi mo na type, kasi dumarating sa point na hindi mo type ang ginagawa mo. Kahit gano'n pa kagusto yan, madarating sa point na medyo talagang you don't like to do it. Pero iba yung point na talagang hindi mo gusto. Pero ginagawa mo siya because you're earning from it, and of course it pays the bills, and you're earning from it kasi importante yung compensation, diba? May mga responsibilities tayo sa mundong to, so isa yan na tumutulong sa atin to do that is to be compensated. So minsan ginagawa natin for that, aminin na natin yan, na minsan ginagawa natin yung mga bagay because we are being compensated by it. So, anong gagawin mo kung medyo yun lang yung dahilan mo? I think, nakatulong sa akin is really give meaningful use of the tools you are given through that job or through that business na medyo hindi mo type. What do I mean by that? Ang tool na sinasabi ko is the money that you're getting from a certain jobs or a certain business. So, ang money is for me a tool that you could use either, in a good way or in a bad way. Given na ang mga audiences ko is a good people, of course, we will use it in a good way, diba? So, yun yung bigyan mo ng good use yung tool na binibigay sa'yo, which is the money. Money is a tool. It is what it is. At you could use that in a good way or in a bad way. So, isa sa pwede kang ma-inspired is bigyan mo ng meaning yung tool na yon. Bigyan mo ng meaning ang money mo. So, bigyan mo siya ng trabaho na pwedeng makapag-inspire sa'yo to continue what you're doing. Diba? So, alam mo na yung minimin ko dyan. Like, you could use that, for example, you could use that to, diba? To mas mag-spread pa ng abundance sa buhay mo. Through generosity, through investing, savings, pwede sa bakasyon mo, ganoon. So, you give meaning to that compensation that you're getting. You give meaning to the tool na you're getting. So, isa yun. So, parang mga armies mo siya na binigay sa'yo na pwede mong kumanduhan kung ano ang gagawin. Diba? So, yun. That way, of course, kahit papano, it's a big help na ipagpatuloy yung ginagawa mo, kung ano man ang ginagawa mo career-wise also. So, yan. And of course, like what I said, kung talagang hindi mo type, lagi kang mag-look for other opportunities, talk to people, pray na makita mo yung path na talagang para sa'yo career-wise. And of course, just explore, ganun din yun. Another one also na I think makatulong is always be mindful sa ating mga ginagawa. What do I mean about that? Be mindful on everything. Kailangan mindful din tayo na may enough time to rest, to inhale, to exhale. At natumba ang ating stand. Anyway, hawakan na lang natin to kasi lobat naman tayo na at kailangan na nating i-off to maya-maya. Okay? So, another one is, of course, yung sinasabi ko kanina,
Ano ba yung sinasabi ko kanina? Yun, yung magkaroon tayo ng time na maging mindful sa ating mga ginagawa, di ba? Maging mindful tayo kung may enough tayong rest, may enough tayong, di ba, time to take good care of ourselves. Hindi lang tayo puro hassle, di ba? Okay yung hassle, kasi sabi ko nga, di ba, we have responsibilities, we being compensated at the same time, at yung compensation na yun, we could use that in a good way, you know, at it's a good tool para gawin yung mga gusto natin gawin sa buhay natin, di ba? But always, kailangan i-control mo pa rin kung may time ka pa to, you know, reflect kung ano ka, sino ka, yung ginagawa mo, ano pa ba ang gusto mo, at nakakaiwas burnout din yan pag ganyan. So yun. At saka another one is, ito, importante to, I guess, especially sa era natin, is kailangan nating medyo i-control yung use natin ng technologies. Minsan guilty ako dito. I don't have social medias anymore na active. Wow, ang daming birds. Yun nakita. Anyway, na active talaga sa social medias. I just have YouTube. But even that, sometimes I find myself na nag-over-consume ako ng mga videos kasi very interesting, di ba? Same din yan sa television. Same din yun. Wala namang masama dyan, especially kung mindful ka sa paggamit nito. But isa yan siguro rin sa ating i-control. Why? Because sometimes nagiging way ang paggamit natin ng technology, social media at ang overconsumption natin ng mga contents na maging mapunta tayo dun sa slump or rut na sinasabi na situation, kasi minsan nagko-compare natin yung progress natin sa iba. So minsan nawawalan tayo ng gana, kasi minsan inisip natin, yung iba ganito, tayo dito ganyan, nagkakaroon tayo ng comparison. So yun, isa yun sa ating maging bigyan natin ng pansin yung ating use of technologies, kasi I think big factor na siya, especially at this sabi ko nga era. Lalamig ng ating kape. Inom muna tayo. Sip muna tayo nito. Okay pa naman. So yun. So I think yan na muna ang ating mabibigay ngayon. So of course marami pa naman yan, but sa ngayon yan na muna, kasi kung hindi super haba na naman tong video na to, kasi gusto ko pa nga mag-insert ng mga other clips, diba? Sabi ko nga maya mag-grocery kami, if I could film that, if I could film that, I will insert it here sa video na to. If not, then probably next time na lang, kasi ilang minutes na rin tong video na to. Anyways guys, thank you so much sa time ulit. At as usual, kung gusto niyo mga videos na ganito, don't forget to like it. Importante yun sa growth ng channel. So please subscribe and like gusto niyo mga videos na ganito. At kung may mga comments and suggestions kayo, please don't hesitate to comment it below. Kung ano gusto niyo pang topic, anong pag-usapan, i-comment nyo lang yan. Thank you again guys for the time. I'll see you in the next videos. God bless always.